Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Na matatalo rin. Nasa dugo na ho pala nitong mga Soto na to na nakakasuhan ng indirect contempt. Pati ho pala yung lolo nitong si Tuta Soto nakasuhan din ho pala. Si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil dun sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay makoconvict itong Senator Vicente Soto, pangalawang Soto na makoconvict, this time ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin na ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case laban sa kanya, may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang Likot ni PH Update. Pagka kasi nakikita ko tong si Attorney Harold Respicio, talagang yung hype niya nahahawa ho tayo . Yung intensity ng pagbalagbag niya, nahahawa ho sarili tayo. formally dito sa case na ito at pinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagpa-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah! Palakpakan natin. Yeah, buddy! Palakpakan natin. Itong si Attorney Harold Respicio. Saludo! Saludo ho tayo sa passion na ipinapakita nitong mga individual na to. Itong si Cathy Binag, itong si Jing Paras, Attorney Ferdy Topacio, Attorney Harold Respicio. Siyang masigabong palakpakan para dito sa mga individual na to. Yeah, buddy! Game na ho tayo kay Attorney, dito kay Doc Paday. Napakahalaga nun kasi habang nakaupo dyan si Bongbong Marcos, hindi ang maliwanag na nakikita natin ay paprotektahan siya at dedepensahan siya ng buong gobyerno. At naglagay siya ng mga tao dyan at nang suhol siya ng mga tao dyan para yung pinakamalaking magnanakaw, siya, si Bongbong Marcos mismo, ay hindi magagalaw.
at hindi siya tumitigil sa pagnanakaw niya. At saka yung mga ninakaw niya sa atin ay hindi kapatapatawad. Hindi siya sukli. Hindi siya loose change. To. Yung mga ninakaw niya sa atin ay ninakaw niya sa mga anak natin, and it is the bright future of our country and the lives of our people. No? I just saw so many clips, no, na nakikita natin sa Barangay Development Program, yung mga batang pumapasok sa eskwela na umaakyat sa bundok. And there's this other page on Facebook that I've been following, kasi ang may-ari nun farmer, ordinaryo farmer siya. Makita mo ang buhay nila, talagang hirap, no? Talagang nagtatrabaho, talagang lumalaban ng patas, pero ang gobyerno magnanakaw. Ang laking bagay sana kung merong tutulungan sila ng gobyerno kung may farm to market rules, kasi nag-grow sila ng patola, no? So, grabe pala yun. Grabe pala yung patola, kasi yung kinikerry nila dito talaga nasa ulo, tapos ang laki-laki. No? So, naghihirap ang ating bansa, pero nagnanakaw. Hindi lang, therefore yung ginagawa ni Bongbong Marcos, wag nating kakalimutan ng ibig sabihin, kasi pwede tayong ma-stuck sa numero pero yung numero, bigyan nyo yan ng mukha at saka pangalan ng mga kababayan natin at saka mga anak natin. Yan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. So ngayon, hindi siya nakaset up ang gobyerno para protektahan at depensahan ng isang mandarambong, pinakamandarambong, the worst president ever na naging pangulo ng Pilipinas, immoral, no, is a moral degenerate. So ang kahalagahan, no, talagang yun, hindi lang smoking gun, yun na yun, di ba? First evidence talaga yan, no. So sa takdang panahon, hahabulin natin sila. Correct. Agree. Ma'am Rain, sa pagkakaalam ko, hindi naman gagawa ng ganito kasensitibo o maselan na desisyon si Yusek Adrian Bersamin kung hindi ito nangonsulta sa lolo niya, kay Lucas Bersamin. So it appears na with consent and support ni Lucas Bersamin, na siya din po isa sa mga may malalalim na nalalaman sa naging papel ni Marcos Jr. kasama si Budget Secretary dati na si Pangandaman at si DPWH Secretary Bunuan, ay was made to understand, Ma'am Rain, na mayroon na pong sinumpaang salaysay o affidavit si Adrian Bersamin, at nagpatulong siya. Sabi ni Congressman Igay Erese, mas confident siya itong si Yusek Bersamin na makipagtulungan at humingi ng suporta mula kay Congressman Leandro Libeste. At mukhang nandun nga ang affidavit ngayon at ang ilang mga USB or flash drive na naglalaman ng message exchanges direkta ni Marcos sa kanyang bagman runner na si Adrian Bersamin. At ang sinasabi doon, Ma'am Lorraine, isa sa mga kahindik-hindik, yung ninakaw na pera na utos ni Marcos at Romualdez na nagkakahalaga ng hundreds of billions na nawawala, ay bahagi dito ang mahigit 20 billion na idiniliver as sinalo ni Adrian Bersamin at ginamit sa panunuhol sa kampanya sa senatorial candidates ni Marcos, in which sila Ping Lacson, sila Tito Soto na kinabang, mga kababayan, pati ito sila Bam Aquino at itong sila Kiko Pangilinan. How do you react to this na nanakawan mo ang gobyerno at taong bayan para gamitin sa pangangampanyang pondo? Hindi ka na nahiya, ninakaw mo pati ang soberenya ng taong bayan, ang pondo na para sa mamamayan, ninakaw mo pa. At hindi lang ninakaw, pinartida mo pa ang sobra. Kaya pala may delivery si Sergeant Gutesa, Ma'am Lorraine. At si Salvico, sinasabi niya, doon sa Aguado Street. Kasi ito pala ang headquarters war room noong elections 2025 para saluin nila Congressman Toby Chanco ang pera na ito. Nagulat si Congressman Erese nang inamin ni Congressman Toby Chanco na nakakatanggap ako ng pera bilang campaign manager, pero hindi ko alam na nanggagaling yon sa flood control na ninanakaw, Ma'am Lorraine. Nako. Alam mo, Eric, mga kababayan, no? Yung talagang kaya nga ang plunder ay heinous crime, no? But I think that all of this that's happening, no, right now, napakahalaga
na walang kalimutan kasi ang ginagawa nila, dinidistract nila tayo. Dinidistract nila tayo with all sorts of issues, no, all sorts na yung West Philippine Sea, etc., all of this, no, they're trying. But let's put all the pieces together, no. Kasama diyan yung pagnakaw. Sa pagnakaw na yan, kasama dyan yung mga senador, no? Kasi kita naman sila lahat talagang hiding in plain sight. Kaya pala ganun, di ba? Everything fits together. At yung si Marcos kasi, yung ninakaw niya, buti sana kung nagnakaw siya tapos bumili siya ng bahay, di ba? Kunyari, let's just say, which is bad enough. Hindi ka patapatawad yun. Hindi ka dapat nagnanakaw. Pero ginamit pa niya para wasakin ang demokrasya natin. Correct. Yung ating electoral processes, no? Talagang wala ka na talagang hahanapin sa satanas na to. Talagang tarantado talaga ito. No, so talagang sana gawin pa niya, damihan niya. Gawin niya ganyang ka-obvious. Kasi kung hindi ba naman siya isa't kalahating tanga, nangyari na nga sa tatay niya eh. Tingin niya, hindi mangyayari sa kanya. At talagang addict pala talaga siya. Bobo pala talaga siya. 'Di ba? So, wala tayong pakialam dyan. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Ang gusto ko mag-focus tayo, kasi ayoko nasasayang eh. Ayoko talaga may nasasayang na pag ako nasasaktan, gusto ko may magandang kalalabasan yan. And I think that's the whole purpose of all of this. No? Kasi nakita natin, marami naman sa atin nakapagbiyahe, nakikita natin yung ibang bansa kung gaano tayo kanaiwanan. Correct. At bakit? Kasi nga yung the people themselves, no? Ay, alam mo, bilip na bilip. There's so many things to love about Japan, Eric, mga kababayan. So many things. It's such a beautiful country. The food is so good, etc. But for me, the number one thing that I admire the most are the people, the ordinary people. Sobrang Oh my mahal gosh. naman sa nila. It's the same with the Filipino people. You know, ang idol ko talaga, ordinaryong tao. Kasi talagang yan yung everyday, that heroism of showing up everyday despite all the incompetence in government or whatever challenges, di ba? But here, and I want us to be what I see with the Japanese, no? Na yung kalidad ng isang bansa ay magdedepende sa kalidad ng mga mamamayan. So ito, binibigyan na tayo, kumbaga para ka nagta-training sa marathon, di ba? Ang hirap-hirap kaya mag-train sa marathon. Nag-marathon ako ilang beses. Alam mo ko marathon, Eric? Hindi 5 kilometers, 42 kilometers. 2 beses ako nag-New York Marathon, etc., etc. Pero everyday na nagta-train ka, mahirap. Ang hirap-hirap talaga. Gumigising ka ng maaga, etc., etc., di ba? You put in all the miles para pagdating ng you're going to be able to do the 42K. So, tingin ko walang magandang nakukuha sa buhay na hindi mo pinaghirapan. And nakikita ko, no, all through my life, no, kasi dinosaur na ako, I'm in my 60s. Ang Pilipino were so divided na kunyari na tumira kami sa Australia na nagmasters ang asawa ko eh. Alam mo doon sa maliit na bansa na yon, no, nasa Canberra kami nakatira, maraming Filipino organizations, I think 20 or something like this, nag-aaway-away pa. No, unlike ang mga Brits doon, mga British, isa lang yung organization nila. Ang mga Chinese, isa lang organization. Filipino hindi. So na talagang yung history natin na pinaghihiwalay tayo, no, ng mga Espanyol, ng mga Amerikano, etc., pati yung CPP ngayon, etc., di ba? So parang ang husay-husay natin makipag-away sa isa't isa at yung watak-watak, and to always think in terms of them and me, ang Bisaya, ay Ilocano or whatever, di ba? So now parang we're being given that opportunity, no, to learn right now, no, na whatever your political beliefs may be or your religious beliefs, na magkaisa tayo bilang isang bansa. Correct. Nakakagalit at talaga naman pong sinusubukan ang katinuan ng mamamayang Pilipino para hindi tayo tumahimik. Basta na lang nating tanggapin ito, mga kababayan, na ginamit ang pinagnakawan ng pera para nakawin din ang boto natin dahil ginamit ito sa pagbabayad sa COMELEC. Ginamit ito sa pandaraya. Sindikato ang COMELEC sa ilalim ni George Garcia. Yeah. So ginamit ito para yung sarili, parang niluto nila Marcos at Romualdez, lalo na ni Marcos kasi siya ang presidente, hawak niya ang poder at pinag-uutos niya ang lahat ng kagagawa na ito ng pagnanakaw, and yet deny to death pa ang kulukoy. Parang niluto ang taong bayan, ma'am, sa sariling mantika.
sa nangyaring ito na ang eleksyon ay na-manipulate, ginamitan ng pondo, pandaraya, kasi hindi makatanggi si Congressman Toby Chanco na ang binabanggit ni Congressman Igay Erese, according to the discussion with Congressman Libeste and Adrian Bersamin, lumalabas na ginamit sa pandaraya sa eleksyon. Pati sa panunuhol sa impeachment, Ma'am Lorraine, nandun yata na sa affidavit na ito. At ano pa bang hinahanap natin? Ano man ang ating religious affiliation, ano man ang political views mo, hindi po mawawala ang panawagan ngayon na hindi... Teka lang ha, suportahan ho natin itong bigwas ng Agila ha. Suportahan ho natin para ika nga talagang ganahan itong si Doc Badoy at itong si Ka Eric, no. Suportahan ho natin, mag-subscribe ho kayo diyan. Isa ho yan sa mga talagang pinapalabas ho nating mga ngayon video dito sa PH Update, kasi naniniwala ho tayo na talagang napakasinsero ng pagmamahal sa bansa nitong si Doc Badoy at nitong si Ka Eric Celis. Mga kayo, subscribe po kayo. At saka napakamalaman ng kanilang pag-analisa, pagsasalansan. Kasi itong si Doc Badoy naging kasama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong administrasyon niya. Kaya kung ano man sasabihin niya dito, kumbaga maikukumpara niya talaga mula doon sa loob ng Malacanang noon, kahit ngayon dito na wala siya sa pamahalaan ngayon, talagang kaya niyang sabihin kung ano yung mga kaibahan at sa ng Pilipinong huhusga dyan kung totoo o hindi ang sinasabi ni Doc Badoy. Kayo na ho ang sumalansan sa comment section kung ano mang sasabi niyo dyan sa mga punto de vista na yan ni Doc Badoy. Serve ng bawat Pero isa. tayo, palakpakan natin itong si Doc Badoy. Kasi talagang hindi ho sila bumitiw. Lahat ng mga mula nung day one, noong nag-umpisa na magnakaw tong administrasyon na to, hanggang ngayong oras na to na lumalaban dito sa kawalangyaan ng administrasyon na to, isang masigabong palakpakan. Marami na rin ho kasi mga tumahimik, marami nang natakot dahil nga naman siguro meron din sila mga bagahe. Ito kasi si Doc Badoy, alam nyo ho, yung mga individual ngayon na hindi mapatahimik ng administrasyon na to, wala hong mga bagahe yan. At yung walang mga bagahe na yan ho mga dapat nating iboto. Kagaya nitong si Vice President Sara Duterte, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Rowena Guanzon, di ba? Yung mga pangalan na yan, yan yung mga pangalan na gusto nating makita sa Senado sa 2021 Congress, di ba? Ang Pilipino at ng buong bansa na may ganitong uri kalapastanganan, kabalasubas at katarantadong gobyerno na nagnanakaw na, nagsisinungaling pa at patuloy pa na pinagtatakpan ng mga institusyon na kanyang kinokorap. Congress, Senate, AFP, DOJ, ang Supreme Court na lang nakikita natin nagbubukas ng pagkakataon na pwedeng dumulog ang mga tao. Pero ang lahat ng ito ng mga institusyon na supposedly guardians and gatekeepers of democracy, wala na, nasuhulan na. Nabili na, yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, anong uri ng tao at lipunan mayroon tayo na kaya nating lunukin ang ganitong mga revelations na nagtataya ng buhay ngayon. Itong si Adrian Bersamin, hindi malalaman kung saan siya ngayon. Kasi ang nagtulak na motivation sa kanya, Ma'am Lorraine, nang tinanong si Congressman Leandro Libeste na mga kaibigang kongresista like si Congressman Erese, sinasabi ni Congressman ni Adrian Bersamin na natatakot siya sa buhay niya, sa pamilya niya, at baka matulad siya sa nangyari kay Yusek Cabral na bigla na lang siya makikitang bangkay at ituturo ang kalukuhang ito sa kanya. Kaya siya gumawa ng ganitong hakbang. At ang kanyang pinagkatiwalaan, itong batang kongresista na malakas ang loob na magsiwalat at magbulgar ng ganitong uri ng iskandalo na kinasasagutan ni Marcos at nila Romualdez. We're talking about Congressman Libeste na naging kanlungan at sandigan pansamantala ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ngayon, anong ginagawa ni Lucas Bersamin? Naging Chief Justice ka pa ng Korte Suprema. Hayaan mo na hindi mo i-corroborate at poprotektahan ng apo mo na nagsisiwalat ngayon at ngayon ay hindi malalaman kung siya ba ay nahawakan na muli
nila Marcos dahil hindi siya nakikita at walang update kung saan ngayon si Yusek Adrian Bersamin matapos na turnover ang ilang mga USB or flash drive na naglalaman ng conversation niya kay Marcos at mayroon na yata siyang affidavit na na-execute, Ma'am Lorraine. Eric, could you clarify a little bit? Ano yung role ni Adrian Bersamin in all of this? DPWH siya? Presidential Legislative Liaison Officer. Undersecretary directly reporting to Marcos and secondarily kay lolo niya Lucas Bersamin. Alam mo, ano talaga, parang yung ama niya, no? Ito si Bongbong Marcos, ang ginawa niya talaga, kinurap niya ang gobyerno, no? I'm pretty sure, no, there are a lot of them there who really had good intentions when this whole thing started, when his administration started, no? Totoo yan, naniniwala ako diyan kay Doc Badoy. Kumbaga, yung iba dyan talagang sincere yung nila, yung pagpasok nila sa gobyerno, gusto nilang makatulong. Marami dyan, naniniwala. Pumasok nga dyan si Vic Rodriguez, di ba? Na yung ibang mga gabinete na bigla na lang pinagsisibak. Siguro dahil hindi sila, kagaya, hindi sila makapag-deliver. Yun yung correct word, di ba? Kasi yun yung pinaka-requirements, dapat makipag-deliver ka. Noon pa yung salita na yan, makapag-deliver. Sino nagsabi? Di umano, yan daw ang requirements. Nino, di umano, nitong si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, yung mga naiwan, siguro pa konti-konti lang yan, tumatanggap, 2 milyon, 3 milyon. Kaso kumbaga, isinausaw na nila ang daliri nila doon sa kakurakutan ng administrasyon. Kaya hindi na sila makalabas. Diba? Hindi na sila makalabas kasi pagka lumabas ka, may pinanghahawakan nila na sila sa inyo. Ngayon, itong mga individual na kagaya nitong si Adrian Bersamin, Trajib Olivar, yan isinausaw na nila daliri nila at napakalalim nila dito sa usapin na to. Kaya kahit anong gawin nila, wala na talaga silang lusot ngayong mga panahon na to. At kung sakaling trabahuin sila ng administrasyon, sorry na lang, basta huwag kayong magawi dyan sa Cordillera, dyan sa Cannon Road, malamang magtatagal naman yan. Hirap. Hindi na natin alam, di ba? Persons of interest yung driver ni Cabral. Ano na nangyari ngayon? Wala na. Tapos na usapan. Wala na. Ano pa? Wala na. Nakita nyo bang binurol siya? Nakita nyo ba yung urn niya? Yung lalagyan ng abo-abo? Nakita nyo ba? May nakita ba kayo? Kahit yung ililibing na siya? Yung motorcade? Meron ba kayo nakita? Wala. That they really wanted to serve the Filipino people, etc. Eric, we work with a lot of them. No, we work with a lot of them, and yet now I cannot even recognize them anymore. They're unrecognizable. Those people that I thought were principled and courageous and really loved our country, turns out hindi, no? So parang ang ginawa ni Bongbong Marcos katulad ng ginawa niya ng tatay niya. Ngayon, kinukorap niya ang Armed Forces of the Philippines. Kadaming suhol, kadaming bribe, di ba? Kinukorap niya itong mga mabubuting tao, mga mabubuting lingkod bayan. Alam mo, yan ang hindi natin dapat pwedeng patawarin dyan sa hayop na yan. Kasi it will take so many years to undo all of this. All the damage that he has done, this 3 or something years that he sat there in Malacanang snorting cocaine up his nose and doing all sorts of chupa-chupa whatever there. Naku, pinagagawa niya. Pera pa natin yan. Na chupa-chupa. Yun, Kadiri. Imagine it. Ano ba naman yan? Doc Badoy Seryoso lang tayo. Ito gusto kong ma-meet ito. Gusto kong ma-meet si Doc Badoy. Sino ba makakapag sa akin dito kay Doc Badoy? Magaling. Tsaka talagang matindi kung sumalas. Ito kasi si Dean talagang kailangan mo ba? Kakadiri kasi I mean, it's really perversion, silang, dyan yung asawa. It really, kaya parang it's something that really has stuck in the minds of Filipinos. And how are they responding to it? Diba? They're not even responding properly to it. Diba? I mean, ignore lang napaka-arrogante ng pag-ignore nila. Arrogante, siguro takot na takot siya. Siguro sabi yun pwede rin. Gusto ko maganda yung tanong mo kanina kasi ano bang role ni Adrian Bersamin? Maliban na pagiging head ng Presidential
Legislative Liaison Office na siyang naglilinya ng Malacanang agenda at doon sa priority bills sa Kongreso. Ngayon, napakahalaga ng office na yan. Mahalaga yan, Ma'am Lorraine. At may kapartner pala ito, Ma'am Lorraine, habang nag-uusap tayo, may nag-forward dito ng message. Hindi na rin makita ngayon, si Undersecretary Jojo Cades. Dalawa sila. Itinago ito ni Marcos, si Jojo Cades, sa DOJ. Pero ang trabaho niya, pag-man runner din ni Marcos. May pangatlo pa ito, ma'am, na tinitingnan ngayon na baka magsiwalat na rin itong BFF ni Pangandaman, si BFF Yusek ni Pangandaman. Traigib Olaybar. Trigib. So, Yung sweetheart deal na sinasabi ni Atty. ito Yusek Jojo Cades, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. They are into the ground operations ng collection, distribution, Grabe, no? ng mga ninanakaw na pera. Mga kababayan. At kaya nga, ito silang mga minensyon ni Saldico. And they are now nowhere to be found maliban kay Yusek Adrian Bersamin na naglakas loob ngayon na mag-execute ng affidavit subject to confirmation coming from Congressman Leandro Libeste at the USB flash drive containing messages. Several months of delivery, Ma'am Noreen. I think 7 months of delivery. Buwan-buwan, linggo-linggo may mga delivery ng mali-maleta at mga armored van na mga pera na si Marcos ang kanyang clearance. Sir, nandito na. Mayroon dito ganitong amount, mga ikinaayos kong computation kung sakto sa 7 billion pesos, sir. At lahat ng ito, Ma'am Noreen, Ganon ka-detalye, Eric? ganon ka-detalye, ma'am, ang messages. Grabe, napaka-sistematiko ang pagnanakaw nitong mga walang yang to. Ibang level ho talaga mga kababayan. Hindi ho talaga natin malaman kung, di ba pera yan ng Pilipino? Mga walang yang kayo. Pera ho yan ng mga Pilipino. Binaboy ho talaga nitong si Marcos Jr. Ganon na ho ba kayok sa pera itong mga to? Sa totoo lang pinipilit nating yung tipong iniintindi natin kung bakit ganun kalalaking pera. 7 billion, 5 billion, 8 billion. Bilyonis yung pinag-uusapan natin dito. Di ba? Noong nagdaang 2025 midterm election, noong nagdaang taon. Di ba? Siguro yun talaga ang naging dahilan kasi yung mga mga kandidato nila puro nasa laylayan. Siguro niisip nila dahil ang utak nila lahat ay kayang bilhin ng pera. Yun na nasa utak ng mga to, pero in fairness meron pa rin nakalusot sa mga siraulo na mga kandidato nila sa pagkasenador. Yun ang nasa utak nila eh. Maraming pera, mapapanalo natin ang mga kandidato natin. Kaso hindi ho talaga yun ang naging resulta ng botohan. Gayong alam naman natin na talagang marami pa ho talaga ang dapat naman nanalo, pero dahil trinabaho ho sila ni George Garcia para maipasok yung ibang mga kandidato na kung saan yung mga kandidato na yon, sila din ho yung mga kandidato na nagtatanggol ngayon sa mga pagnanakaw na nangyayari sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At siya ang tinuturong mastermind sa lahat ng kalokohan na to. Screen grabs, screenshots na nakasave sa flash drive. Hindi pa ipinapakita. Ma'am Ray. Wow! Nakaka-speechless. So talagang talagang solid. So, hindi, okay, my usual question kasi, and then what does he do kasi with that money, may sakit siya, di ba? Hindi ko gets yung under ng utak ng mga ito, para talagang, wala na talagang kaluluwa ito mga ito. But anyway, if I were them, tama talaga yung ginagawa nila. Kasi wala, yun ang protection nila sa buhay nila pag nagsabi sila ng totoo. Kasi titignan lang nila si Cabral ba? Kasi dami ko na nababasa, Eric. Ito bang si Cabral ay buhay pa talaga ito? Or anong tingin mo? Buhay pa. Patay na talaga siya, ma'am. Okay. Pero may mga nagsasabi na patay na siya ng dinala doon. Pero Wow. Hindi daw doon talaga namatay sa Who's murdered? sa bahay na yun o sa bangin. She was murdered somewhere else. May teorya na ganon. Pero Yeah. ayaw na magsalita ng pamilya, parang inihulog lang siya doon para lumabas na nagpakamatay o na-aksidente. Open-ended. But maraming nagsasabi, ma'am, na like si Governor Chavez Singson,
Sabi, hindi, pinatay yun. Hinuhulog lang yun dun. We have received information about that. At ang driver kasabwat yun, kaya hindi na makita ang driver niya. Wala na. Yung 2 hours gap na nawala sila at sinasabing nandun siya